Hello guys, welcome to my YouTube channel. So bale, muna siya ang bago na sales tracker. Ang ginapakita ko sa ang iya sa Bacolod pero same man ni siya nga experience sa Iloilo nga tracker. Okay, so masugod anay sa mga list. So may ari tadi 1, 2, 3, 4 kabilog nga list, warehouse, payment type, product, kag customers. Um, so ang customers na is amo ni siya, kung i-click mo siya, makadto ka di sa list sang aton yung mga customers. So, bale, amo ni siya ang lista sang customer sa aton nga drop down. Tapos, ang group na di is optional lang ni siya. Applicable ni siya sa mga Bacolod nga tracker kay may-ari ta di BN kag may-ari ta nga customer nga group. So, para madugangan ang list, click mo lang di ang add and then may option ka na di whether uh, sulat ka sang name, tapos either customer or BN. Para sa Iloilo, then customer lang tanan. Pero sa Bacolod, then ibutang lang siya kung BN or hindi. For example, i-add ta si Jeffrey. Kag customer na siya. I-add ko siya. Once na-add na, masync lang na siya, tapos add na si Jeffrey, ang customer. Next is, ay, kung ara, ano to sa amo nga view, kung i-click mo ni siya, or are, nabalik ka sa main nga menu. Kadto to sa product list. So kung i-click mo yung product list, same, amo mo ni siya ang aton yung product list. For example, pork, tapos B. Angeliba, chicken, name kag brand, amo na aton yung kinanglan. Tapos let's say ma-add tabi sang pato, tapos ang iya brand is Magnolia, then save. Tapos ma-add na di siya sa list. Kiss depende sa inyo internet. Ang sync na dio is medyo madugay siya. Pero maski galibot pa na pwede na lang kamo ka-add. Mas sync lang na siya nga mas sync. So mabalik ko sa main nga menu. Tapos kadto sa payment type. Ang payment type is kung ano ang mga payment nga gina-accepta. May ari na ko di nga daan nga lista pero if may ara ka mo nga inugdugang then idugang niya lang de. Currently may ara ta bank deposit, cash check, GCash, Maya, online bank transfer. Kung ano pagida. So kung mag-add, click ka lang add, tapos payment type is, let's say, ano pa gid man. Say, Pay Maya or QRPH. Save. Tapos magawa lang na siya dayon. Dara. Tapos ang next is warehouse list. So may lain-lain nga warehouse sa Bacolod kay sa Iloilo kag kun diin pagid nakabutang aton yung mga stocks. So pwede ta di kabutang sang currently ang lista ni ara sa Bacolod kag Bacolod lang ni nga list pero pwede lang ni siya ma-edit for Iloilo. For example, if mag-click ka din sa item, then may option ka nga delete or edit sa para sa sa Iloilo, then i-delete lang anay tanan tapos i-add lang ang bago nga list. Tapos same thing kung gusto mo magbalik sa main menu, click lang sa dire sabihin sa Liba Bacolod or dire amo ni ang main nga menu. Tapos makadto sa forms. Um, ang mga forms na din, masugod ko sa simple lang, expenses, for example. So, maklik ko expenses. Tapos, um, amo na ni siya ang total ng expenses currently ang na-add ko. Pero pwede ka kadugang new entry. Tapos ang type, depende kung gusto niyo sumahon ang categories or kung may gusto ka mo nga i-track bala nga type sang expense, let's say be salary, description.
salary for employee 1. Tapos amount, say 5,000. Tapos ang date, matik na siya today, pero pwede mo siya maklik kag mailisan kung ano siya nga date nagwa ang expense. Ang purpose ng type sini is para ma-filter mo siya later on. Pakita ko sa inyo. Save. So magawa na di siya salary. Tapos sa description, ay salary for employee 1. Tapos let's say salary liwat. Tapos the employee 2. Tapos 5,000 man. Tapos let's say today man. So ari na di siya. Later on, kung magdamo-damo na ni ang list, pwede ka din click sa filter. Tapos filter mo ang type. Click sa salary. Then, ang magwa na da is ang tanan-tanan nga type nga salary. Kung makita mo man yung applied filter sa babaw. Tapos if gusto mo siya lang tawon, let's say, um, specific date lang, may start ka de, kag may end date ka de, nga pwede ibutang say, 224 to 224. Kaya click mo da, then magwa na di siya. Tapos, kung i-remove mo na yung salary, pwede man siya. So, amo na siya ang simple nga forms sa aton nga expenses. Ang next is stocks. So, din mo ni siya makita sa landed stocks. Amo ni siya ang forms ang stocks. So, applicable ni siya whenever may incoming nga stocks halin sa Manila or halin sa Cebu or may transfer. So, para mag-add sang incoming stocks, maklik ko sa landed stocks. Tapos, may mga dami na kundi nga mga stocks na dugang para matest lang. Pero, maklik ka dire, tapos, ang kada card ni it means isa ni siya ka shipment. Let's say, no, may nag-abot ka sa mga shipment, may nag-abot ka sa mga stocks na pulo, kabilog, pulo ka klase, ang duwa halin sa Cebu, ang walo halin sa Manila. So that means maseparar na siya dre. Dre mabutang ang imo nga walo ka item kag dre mabutang ang imo duha ka item. So per shipment ang aton nga tracking sang stocks. Okay, so let's say ma-add ta sang bag-o nga incoming stocks. Maklik ko di sa add sa upper right corner. Tapos ang type, it's either transfer or incoming. Kabalo naman ka muna sa transfer kag incoming. Incoming is for bag-o nga ginbakal nga stocks. Kag transfer is movements between warehouses. So, ma-start na sa incoming. So, let's say, ang date landed niya, the same, naka-default siya sa today, pero pwede mo siya ma-change. Kasi, Domingo, nagabot ang stock, subong ka lang matrack. So, click ko dito, 23. Ang purchased from is Manila, Cebu, Iloilo, or Bacolod. Depende. Wala ko na siya mabutangan form, listahan, pero kung may ara ka mo inugdugang supplier or location kung din siya purchase, then nambala niya lang ko kay idugang ko siya sa lista. Sige, let's say halin siya sa Manila, tapos pakadto siya sa Murcia. So, amo lang na ang kinanglan mo ni i-fill out sa landed stocks. Tapos, ang total boxes kag total kilos, ma-update lang na siya once nag-add ka na items. So, remember ang items na kagina is pwede siya ma-modify ang list, pwede siya mailis-ilisan. So, kung mag-click ko di sa add items, then ang drop down is digto na siya nakabase sa item list. Ang structure ya is item name underscore tapos brand. So, amot silingon sini, for example, MDM tapos Shara ang brand. So, amo na siya ang gagawang drop down. If magbalik ta to kagina sa aton nga ano no, nga items ari sa product list, if mag-add ka, ang kinanglan mo lang i-add yung name kag brand, tapos ang item name
which is amo to siya ang source sa aton drop down is ma-automatic na lang ni siya sugpon sa dere. So let's say ata kay nakapato nga Magnolia mo na siya ang item name niya. Okay, so balik na to sa stocks. So nag-add ta sang incoming stocks nga nag-land yesterday halin sa Manila baka dito sa Morsha. So ma-add ko new entry kasi may nag-add ka nga pato. Ang batch numbering hindi mo na siya kinahanglan isulatan kay automatic lang na siya ma-update kung may bag-o nga stocks nga nag-abot. Let's say kung may bag-o naman yung shipment ka pato Magnolia, ang next na nga batch number is 2 na syempre. Kay may 1 ka na. Ang purpose ng aton tracking per batch is para ma-monitor ta ang aton nga costing sang incoming ta kag suma ta mas sang insakto ang aton nga ginansya kay ang presyo galain-lain sa kada purchase. So ideally kinahanglan ta matrack kon pila ang naginansya pila ang naginansya ta sa amo ni nga shipment. Kag kung nag-change ang presyo sa dason pila naman to ang ginansya ta. So simple lang, number of boxes tapos kung pila ka weight, let's say 100 ka box tapos ang landed nga weight is 1,500. That means ang aton average dire is 15 kilos per box. If may additional note ka mo, ibutang nyo lang din. Para sa personal nyo nga tracking in case. Tapos, ang pricing is depende kung sino ga encode. May ara ta duha ka klase sang users, may ara admin kag may ara nga user. So, um, ang price is applicable lang siya sa mga admin. So, if user ang inyong ginausar nga login, which is si CarG ang maset, kung sino ang user kag sino ang admin, um, so hindi nyo siya makita ang pricing. Pero since admin ang akon nga tagging, so makita ko siya ang price. So ibutang ko siya, let's say 320 per kilo. Tapos i-save ko na siya. Once na save mo na siya gani, ma-add na di siya dayon sa item list which is ari sa dalom. Tapos ang total boxes na di is sumahon niya lang gina basically ang total nga box sang tanan-tanan nga items kung ano kadako ang shipment. Kag kung may additional nga boxes, then maklik lang additional nga items, click lang new entry. Tapos let's say may ara tala nga kanding nga nor. Batch 3 na, may duwa ko na kung di ka kanding nga nor nga ginbutang. So let's say 50 boxes na be. Tapos 300, 320 ni be. Tanan. Ay, 50, mun po 500 Let's say 10 kilos per box. So ari di siya. Tapos ang note, optional lang. Tapos ang price, depende sa user. So let's say, ang presyo is 230. So i-save ko that. Once na-add nyo na siya, so may ari ka din nga number of boxes, which is 100 plus 50. Amo na 150 ka box. Tapos ang total nga kilos, which is 2,000. So i-add nyo lang na as kung ano kada mo. Tapos once tapos na siya add, then save. After mo na siya save, so magawa na di siya sa may aton nga listahan sang landed stocks. Are, so Manila to siya, may 150 bucks ka, kag may 2,000 kilos ka. Tapos if gusto mo makita ang actual nga unod sang shipment, then i-click mo lang siya, then makita mo na siya dayon ang details kung ano nga mga items. Kung gamay ni siya katama para sa inyo, pwede niyo siya maklik expand. Then makita mo din dayon ang full details. Tapos are, kung gusto may lantawan ka mga stocks, kung tsakto. Tapos if kinanglan yun siya nga edit, let's say na may nalipatan ka mo gali nga may ara, patugali nga manok nga nadala, i-click lang ang edit, tapos man-new entry lang ko de, tapos ma-add ko di siyang chicken nga BN Saliba.
Batch 3 man siya kami duwan ako diguro. Let's say 20 boxes lang at 200 kilos. Price CB is 50. So save, ma-update lang ni Dayon, ma-update lang ni Dayon, tapos save lang. Okay, so amo ka na mag-track sang incoming. Tapos let's say matrack asang transfers, diri man gyapon landed stocks, tapos add upper right corner, tapos ma-add ko sang transfers. Sa transfers, so may ara ka nga source. Let's say may butang ta kay nga stock sa Morsha, which is um nalipat ko kung ano. Let's say, pero i-move mo siya pakadto sa Punta Taytay. Again, ang total box kay total kilos, ma-adjust lang siya once nag-add ka na items. So, ma-add ko entry. um, so, ang makita nyo na ding option is naka-filter na kung ano lang ang ara to nga stocks. For example, let's say may ara ka na may pato katong na yung butang. So, makita mo din yun sa detail sa babaw. Nga sa more siya, may ara ka pa nga 100 boxes kag may 1,500 kilos left. Let's say i-transfer ko na siya tanan. 1,500 kilos left. So, ang average, always ko siya ginabutang kay makabulig siya para ma-check nyo if, let's say, nagsubra ka di kulang ka dabi isa ka zero, makita mo gidayon kung, oops, ang average daw layo, how, kay dapat 15 kilos per box, pero 1.50 lang ko, kulang gali zero. So, ma-add ko zero. Tapos, click lang anywhere, ma-update lang ni dayon ng average. Okay, so, ginbutang ta first ang incoming nag-abot sa may Morsha pero i-transfer ta siya sa um, Punta Taytay. So i-save ko ni Morsha to Punta Taytay. Tapos let's say amo lang giniyabing unod 100 boxes lang yun na transfer. So i-save ko na siya. So if mag-click ka sa landed stocks, makita mo din siya na yun nga ari. Transfers, Morsha, Punta Taytay, 100. Okay. So, ang aton nga item subong nga pato is ara na siya sa Punta Taytay. If mag-click ko diliwat sa landed stocks tapos mag-add ko sang let's say transfer more siya man gyapon tapos pakadto siya sa Punta Taytay. Kung ang taon ko na ning listahan ko wala na di ang pato because ubos na. So if ubos na gani ang stocks, hindi na siya magwa sa landed items. As long as na 0-0 ta siya. So ang aton ding nga goal is 0-0 siya dapat ibunggo tagid ang aton nga landed versus ang incoming pakadto sa incoming transfer kag ang aton nga sales. Tapos kung gusto niyo makita ang lista sang bilog nga items sang inventory ari siya sa may item inventory. So if mag-click ka makita mo na ang details ng inventory. For example, are, ngita on tato ang pato kagina. Are, pato, 100, wala pa siya nabuhinan, kita wala pa sales. So, as is siya gyapon. So, may ara nga 100 boxes, 1,500 kilos. Ara siya subong sa Punta Taytay. Let's say, balik ka siya sa Morsha. Ang half. So, makadto ko na-add ko, tapos transfer. Again, don't forget to edit ang date landed. Let's say, halin naman sa Punta Taytay, makadto sa Morsha. Tapos, siya lang na isa actually ang ara subong sa Punta Taytay. So, i-click ko na So, magawa na ang Punta Taytay, ang details siya sa babaw. So, let's say, may ara ka nga 100 boxes, 1,500 kilos.
So transfer ko ang 50, which is around 750 kilos. Average 15, pero may hindi ko check. Tapos transfer balik sa Murcia. Hambal ni Cargi. Save. Save. So, kung magkadto ta subong sa aton nga item inventory, ng aton nga pato, Magnolia is still 100 boxes, 1,500 kilos, pero makita mo na nga, in stock na siya sa Murcia kag sa may Punta Taytay. Sa umo na siya ang aton nga stocks nga incoming kag transfers. Again, if meron ka mo mga pamangkot, i-message nyo lang ko para makorekto dayon. Na gintry ko gid ni siya nga tsaktohon based sa na mga na-experience ta tanan pero base may magliwas. So posible nga wala ko pa na-anticipate nga scenario. Sige makadto ta sa may sales which is importante. Katama. So, um, makalikod di sa sales. Ang sales na isa mo na yung forms na. So again, for Iloilo lang, ah customer lang. Tapos kung BN, customer mo na siyang baligya ta may pricing yun and all. So if hindi applicable ang BN nga group, then hindi i-click lang customer. Okay, tapos may invoice ID ta, let's say 24567 6. Tapos ang date nga nagwa is ang 24. Ang customer ta si Jeffrey. Halin siya sa Punta Taytay. Ang salesperson, pwede nyo lang siya mablangkohan pero request ni JP nga i-add so gimutan ko di siya ang salesperson. Let's say JP. Ang image is ang invoice. Do ka kinanglan siya galing nakasave sa computer. Ngitaan tala na paagi kung paano ta ma-save. Kag pwede lang man siya actually ma-teknikan. So, for example, ari na di siya bino sa my kwan inyong computer. Mangita lang ko di sample sang mga sample resibo. So let's say mo ning resibo. So picturean mo lang da. Pwede nyo ni ang app ma-open sa cellphone. So pwede nyo mo lang i-encode anay tanan tapos sa cellphone nyo yun butangan picture. Hindi man ni siya required. So again, customer tapos invoice number tapos date. Ah tapos aman ay customer tapos warehouse kung diin siya halin. JP, importante ni katama ang warehouse kay dra na siya ma-filter kung ano ang available nga stocks. Makita niyo na siya later. So currently ang total amount is blanco, item count is blanco. So ma-add ko di items. So ang pili ito kag is Punta Taytay and since amo lang ni isa ang ari sa Punta Taytay subong, amo lang ning ara sa option ta. I-try ta siya nga lain. I think dumas damo ang ara sa Murcia. So Murcia tapos ma-add ko di items are so damo option. So mag-click kada isa, magwa na din yun ng available ng inventory para sa tracking tanaw para masapos. Tapos ang structure sini isang item dire is item name underscore brand tapos ang daw agi nga dash tapos batch number. Um, if na-notice nyo, pwede nyo siya nga magdubli de. For example, ari, may chicken being sa liba ka pa, nga 5 boxes, 50 kilos left. Kag may batch 3 ka man, nga 20 boxes, 200 kilos, bago ta ginagin add. Ang idea is dapat FIFO, first in, first out na. So, dapat unahon nyo anay ang chicken. Let's say may 5 boxes. So, let's say 4 boxes, tapos 40 kilos. Um, mag-click ka mo anywhere, mag-compute yun ng average. Tapos let's say ang unit price na is 300.
67. Makompute naman yun ang total amount mo. Saan mo lang ning item. So, isave ta siya. Tapos, makompute man yun ang total amount mo de, kag ang item count mo. Tapos madugang ko, kay damo yagin kuha. Let's say, nagkuha siya MDM. Currently, may 50 boxes, 500 kilos left. So, let's say, nagbakal siya 10 ka box. So, that's 100. 10 kilos per box. Tapos, unit price is, let's say, 970. Compute mo ng total amount. Once nag-save ka na da, ang imo na siya nga total amount sa duha ka item, ma-add na di siya. Automatic. Um, Tapos, save. After mo na siya ma-save, kita mo ni ang 3, ma-loading ni siya, depende na siya sa kada sigon sa internet. Di na synchronize sa niyang imo gin-input kag ginabutang sa aton nga database. Tapos, um, may duwa ta di ka klase sang sales nga summary. Ang una is ang product, kag isa is customer sales. So if mag-click ka di sa customer sales, ang kay Jeffrey tugo lang is amo ni siya. Nakalista siya per item. So if i-click mo siya, ah, aring isa nyo kakinanglan tulukon, ang payment status niya currently is collections. Whenever mag-enter ka sa anything, ang default na status is collections. Unless if nagbayad siya diyan upfront. So may duwa ka way para mag-declare nga bayad na ang isa ka item, no, or ang isa ka invoice. First is makadto ka dire sa sales details. Mabalik ka to sa puno. Makadto ka dire sa sales details, which is ang customer sales. Tapos i-click mo ni si Jeffrey. Tapos may collection details ka nga button sa dalom. So, maklik ko di add. So, ang duwa ta ka option is partial kag full. So, let's say if piliun mo full, then ang total amount dire, it's ang iya balance isa mo ning total amount de kag di hindi ka na magkinanglan encode sang amount pa kay ti full payment man mo, so ma-automatic na siya dayon. Tapos mabutang lang tayo sa mode of payment, which is let's say nagbayad sa cash. Tapos don't forget ang pizza, say 23 or 22, or let's say isang Friday. Ay hindi, dapat today kahit today siya nagkuha. Tapos if na-notice nyo currently may-ari, ito yung collected amount, zero, total amount, yung may balance. If mag-click ka di save, then ang collected amount ay isa mo na yung total amount niya. So ang balance na is zero na. So, amo na siya kung paano ka mag-add sang collection details. So, if lang taon mo siya sa dre sa ang guaya is paid na. Let's say, partial ang bayad niya. For example, are, si customer 4, tapos collections, pa ang status. So, i-click ko siya. By the way, kung mag-click ka di sa column, sa babaw, masort lang na siya automatic, alphabetical. So, if mag-click ka dere, makita mo tanan-tanan nga with balance, collections, kagang paid, ga-combine sila, ga-pasunod. Kung mag-click ka dere, date man. Kung mag-click ka liwat, date pasunodon naman yapon. So, amo na ang kung paano ka magpangita. Or let's say, dumudamo, nini ang list, medyo budlayan siya pangitaon, pwede ka man dere ka filter. May group ka di nga filter, may date, start kag end, customer, let's say, pangitaon mo ito kay Jeffrey, are, click done. Then magawa na dito yun na kay Jeffrey lang. If gusto mo siya i-clear, then i-X mo lang na eh. Makadto ko di sa unpaid. So ang ginapakita ko is ang mga collections kag with balance. So makadto ko di sa payment status, ngitaon ko ang collections. Okay, so ari ni amo ni siya ang mga uncollected currently. So i-click ko ni si customer 4. So ang balance is 28,080 pa. Pero na-collect na, let's say nagbayad siya 10,000. So ma-add ko di. Tapos i-select ko partial. Tapos mode of payment, let's say bank deposit. So, ari ang total amount niya, kag aring remaining balance niya. So let's say nagbayad siya 10,000. Note ko, nagbayad na.
gid man sa. So save. Once i-save mo na siya, ang balance mo ma-update na dayon to 18,000 kaya nagbayad na siya 10,000. Tapos, let's say na fully paid yun na, so ma-add lang ko diliwat, no? Um, since may partial payment na siya, then wala na ka-option nga mag-add full or partial, kasi partial na siya automatic, no? So let's say nagbayad siya liwat via QRPH. So ang balance 18,080. So butang ko di 18,080. Save. Tapos, makita mo na dayon nga ang iya balance ma-update into zero. Kag ang iya status, ma-paid na siya, hindi na siya for collections. Ma-differentiate mo na ang mga may balance pa sa wala kay ang guaya na diri is with balance ang payment status niya. For example, are ang total amount is 53K, 20 lang ang bayad niya. So may balance siya na 33. So ang status niya na is with balance para masapos na mag-track. So amo ni siya ang aton nga sales, which is kung makita niyo overview siya per invoice ang lista kag no matter kung 20 na kabilog ang unod sang isaya ka transaction, hindi na siya kitanon, makita mo lang siya kung mag-click ka dire kag ma-expand mo siya wherein makita mo ang item list niya. Tapos i-expand mo ni amo ni ang ginkuha ni um, customer 3. Tapos dugalawig na ako ng recording abi ko lipot lang. Pasensya agad. Aguntahan niya lang, lapit na lang ta. So, click ko sa main screen liwat. Let's say gusto mo naman makita ang, let's say may gina-track ka, no, na pila ka bilog ang pato na nga nabaligya so far. So, pwede ka rin makaklik sa product sales. Tapos, sa diri naman niya is tanan nga mga item nga ginbakal. So, let's say, amo ni, no, kung pila ka box, pila ka kilos, or let's say, lang taon mo kung may isala ka nga encoding sa previous kay do wala ka santong inventory, diri mo na siya makita. Let's say mo-filter ko sang item. Ari makita mo na yung list. Let's say kita ko to ang ay wala gago ang pato. Ay wala ko pagalit yung dugangan. Sige kanding anay. So kanding. So makita mo dito na ng purchases ng kanding. Tapos let's say gusto mo ano lang sang February 11 nga purchase. Then i-click mo na yung start date. Okay. Tapos mo na yung end date. 11. Okay. Done. So, muna siya ang kanding na bakal sang February 11. So, ang date range mo na, pwede mo man siya ibilog na February instead para mas dasig. Ara, amo na siya ang kabilugan. Tapos, kung gusto mo na siyang i-edit ang filter mo, i-click mo lang din. So, amo na siya. So, amo to siya ang aton nga customer sales. Ang isa ka way para let's say, no, nagbayad siya cash upon purchase kagin receive sang aton nga receptionist. So pwede ka man sang aton nga salesperson. So pwede ka click sa sales customer, let's say nagmakaliwat si Jeffrey. Tapos nagbakal naman siya this time sa muro siya na warehouse. Ang salesperson bi si JP. Ang invoice niya bi is Ari. um, so nagbakal siya bisang pato. So, like 50 boxes ta, no? Nga ara subong sa more siya. Kay more siya, ito yung pili mga stores. So, boxes, pulo ka box mga pato. Tapos, times 15, 150 ka kilo. Let's say, bitag 500 per kilo. No? Kay mahal na sa mga pato. Save. Let's say, amula nang inbakalya, tapos nagbayad na yan si Jeffrey, no? So, pwede ka na din nga daan kadugang sang collection yung entry. Pwede ka na din nga new entry.
Tapos let's say ginbayad niya na full, tapos nagbayad na siya GCash. Kaya mo ano GCash si Jeffrey. Tapos i-save mo nino. There. Tapos amo lang ni bigyan bakal pag save mo sa iya, magadto ka diri sa may customer sales. Ay dali lang, hulaton taan niya nga mag-sync. Hindi gid man na siya amo nakadugay. There, tapos kung makadto sa consumer sales, ang gimbakal ni Jeffrey is ang ibakal niya nga pato ay hindi niya mo. Ari siya gali oh. Ang 75,000 worth na pato yung imbakal is paid na. So gawaan na din siya nga paid. Tapos na collected amount na 75,000. Tapos may ari man ta diri nga unpaid summary wherein makita mo ang tanan-tanan nga total unpaid. So currently ari si customer 3 may ara pa siya nga kulang no. Kaya iya nga total is um 53,000. Tapos ang iya nga collected amount is 20,000 lang. May balance pa siya nga 33,700. So makita mo di siya. Ang aton yung mga unpaid. Tapos, pricing inventory para ni sa ilan ni Karje, kag sa ilan ni kung sino pa kita, sila ni Alex, sila ni Hill. Makita ta na di ang total nga price sa ang aton nga items nga currently in stock. Currently may ari na tani nga one box na lang no sa ang aton nga chicken B and Saliba. Tapos since may ara tani amount, then ari aton yung inventory value. Hindi ni siya visible ang pricing inventory sa mga users. So depende na kay Karji. Okay, tapos next is ang pinaka last siguro is turnovers. Turnovers is applicable siya sa for example kay Pau na let's say ang tanan-tanan yung mga collectibles niya is deposit niya kay Karji. So that means ang halin sa mga binta gina-deposit niya let's say kada Biyernes no. So amo na siyang turnover or let's say si JP may na-collect halin sa delivery tapos kinanglan niya i-turnover kay Karji. Ang ari is para ni siya ma-track taman ang mga amo na nga movements kag para hapos kay Karji mag-validate kung ano na ang na-endorse kag kung ano pa ang wala na-endorse. So, let's say ma-add to disang turnover. So, duwa ka klase, may arat nga full kag may arat nga adjusted. If full siya, it means kung nagbaligya ka total of 20,000 nga sales, then that means ang total lang at 20,000 gin-endorse kay Karji or kung kay Alex or kay Hill or kay Madam. Tapos, kung ka man via, depende kung paano mo siya gin-turnover, kasi cash. Tapos ang recipient, ibutan ko lang di kay para hapos mag-track. So, let's say Karji. Ang total amount, wala pa na siya value. Kung gusto mo da nga may picture kang hindi lang ni para sa purpose no nga ma-track ni Karji ang mga na-endorse sa iya, it's both sides ni para man ni sa imo protection. Kung gusto mo gid kun id ka gid ya, ka gusto mo gid ya legit, may picture ka diya nga i-upload nga let's say ginadako mo ang kwarta kay Karji para wala na gid ya lusot. So para man sa imo protection sa empleyado nga protection vice versa. Tapos may note ka drin, no? Kung anong gusto mong isulat. So, muna siyang full. Tapos, ang total amount, hindi siya ma-edit. Kay tungod, depende siya sa imo na collected amount mo. So, man-new entry ko dire. Tapos, ang invoice ID ko di, amo din siya ang na-declare ko itong paid sa piyak na side. So, may gin-collecta ka gina kay Jeffrey na 75,000. So, once gin-select mo na, ang structure yes is names ng customer, invoice ID, kag date nga na-collect ang amount.
So, i-click ko lang din, magwaan na din yun ang amount niya. Tapos, i-save ko. Tapos, once ma-save ko na, ma-update ng total amount sa i-add yun ang 75,000. Tapos, let's say, may isa pa gid, no damo, sila no? Ang sa kay isa pa gid nga bayad ni Jeffrey nga 111,000, nagbayad na si Jeffrey. Save. Tapos madugang lang na di siya nga madugang up until let's say no kung may ano na uyatan ka na nga kwarta kag dugalibog ulo mo kun din sila halin dire mo na siya makitaan. So are pero um let's say mo na yung tanan nga na turnover mo kay Card J, may picture ka din yung nadaho mo siya or cellphone yung nga duha nga gauyat siya sang 214,760 full kag cash. Yung turnover mo siya sang 24. Um, if may ara ka mo ni Carji ginistoryahan nga daw may turnover ID ka dapat, etc. or deposit slip, dire mo lang ibutang or dire sa note para lang may masulatan ka para for tracking. So, i-save ko lang na siya. Ay, invalid invoice ID. Ew, gaero. Si-cancel ko na, i-check ko na siya karon. Pero mo to siya ang isa ka way nga mag-add ka sang um, sang turnover. Tapos, ang isa ka option is ang adjusted. Ang adjusted is same lang man siya sang full turnover via cash. Tapos, recipient is, let's say, si Alex. Pero may ara ka deductibles. That means, in-adjust mo yung turnover mo depende sa kung ano natabo. For example, nung mga mapinsaran ko siguro is, let's say, yung plate mo or yung pagasolina mo or yung tabon mo sa isa ka expense kahit kung wala pa si Carj. Say, nagtabon ka 10,000 para sa tracking fee. Ah, tracking fees. May image ka man dayon, tapos man new entry ka, tapos let's say kay Jeffrey ng isa. Try ko what save. May something wrong sa in. Pero mo na siyang idea. Ang total amount mo diri is ma-adjust na siya depende sa deductibles. So, kay 75,000 minus 10,000, so 65 na lang. Let's say if may ari ka din nga additional, ang isa pagid kabayad ni Jeffrey, ma-add lang na sila automatically kag ma-adjust sa 176 na lang. Save. So, mo na siyang turnover. Once gani nga ma-turnover, na-click mo na siya, then ang imo di dayon nga details, isa mo na ni siya, oh. Makita mo di dayon turnover ID kag kung ano pagid ang iban mo nga ano gin-add. Ano pagid ang wala ko na discuss turnovers. Item inventory. Let's say no, ang aton to kagi ng chicken BN Saliba, ang one, ari o, ang batch 2 or 3. Let's say naubos na nino. Let's say may nagbakal. So makadto ko sa sales, invoice 567, tapos si customer 4 nagbakal, halin siya sa nalipat ko kung diin. I think more siya. JP, invoice, tapos nagbakal siya sang chicken BN Saliba 1. Currently may 1 box, 10 kilos left. So baklon ko na. Unit price is 600. Save. Save. So laton nyo lang ni kadali mag-sync. Depende na siya sa internet. There. Tapos, so kung magadto ka di subong sa may item inventory ang chicken BN Saliba,
Ara, wala na to ang one kagina. Dibe? Sales. Chicken, bean, saliba, sa Mursia. So ang batch 1 sa may aton nga nga inventory is wala na siya. I-add ko man di ang batch number, okay, para masapos tulokon. Gadubli na di siya kagina kay tungod ari batch 2 ni eh. Batch 3 gali. Kagina batch 1 to yang isa. So amo na, hopefully mas hapos ni sa inyo ang daking. Kag pabalaon niyo ko kung may ara ka mo mga pamangkot. Kag kon may pa-adjust. Kabalo ko may ara ko inog-adjust sa Iloilo diri sa sales kay may ara pagid sila type diri nga out of town delivery or walk-in. Idugang ko lang na siya. Tapos, kung makita nyo ni gani ang recording, pwede nyo ko masendan sa inyo nga email address. Tapos, i-mangkuton ko man anay si Karje kung sino ang kinanglan nga may access dere. So, again, may ara nga isa ka user or may at least may ara nga isa nga isa ka admin sa kada sa Bacolod kag isa man sa Iloilo at the very least para may ara tao nga may visibility sa stock pricing kay kinanglan man siya i-encode mo. So mo lang na tani do suabe man. Bye-bye.